Sinama ko ulit si Kenshi sa trabaho dahil wala magbabantay sa kanya. Nagluto ako ng sopas, nakatake to po si Uncle yung hapon. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga pala yung ganap natin ng isang araw, alas 9 ng umaga. Kasi kaso na ako at nagluto ako ng almusal namin ni Kenshi. Actually mga auntie, hindi talaga ako nag-aalmusal sa umaga. Kaso nga lang dahil meron po tayong pasok sa trabaho at dahil isasama ko din si Kenshin kaya kailangan namin kumain para mamaya habang nasa trabaho ay hindi kami gutumin. Ito yung almusal namin, nagluto ako ng ham at nilagang itlog. Siya po naman kanina ay magang pumasok sa trabaho. Dati ang pasok ko ay 9:30 ng umaga. Dahil nagkaroon ako ng sakit ka 11 na lang hanggang alas 2. Tapos minsan sa isang linggo ay 1 hanggang 2 na lang yung pasok ko. Mas gusto ko nga po yun mga auntie para naman makapagpahinga pa tayo. Simula din nung umuwi yung mga binan kong hapon. Wala na pong nagbabantay sa anak ko kasi sinasama ko siya sa trabaho. Buti na lang po mga auntie, napakabait po nung may-ari. At pati na rin makakasama ko sa trabaho. Kapag busy ako magluto ng tempura, sila po yung nagbabantay sa anak ko. Hindi ko nga po maiwasan mga auntie na mahiya sa kanila. Ito na nga po pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, nakarating na kami dito sa pinagtatrabahuan ko. Si Kenshin po napakasipag. Pag marami kaming ginagawa ay tinutulungan niya kami. Simula po nung nag-asawa na kami ni Hapon dito sa Soba, ito na yung kauna-unahan kong trabaho dito sa Japan. Napakaswerte ko po mga auntie dahil kahit hindi po ako marunong mag-Nihongo ay tinanggap nila ako. At hanggang sa nagkaanak ay dito na ako nagtrabaho. Fast forward na nga po tayo, alas 2 ay nag-out na ako. Tapos dumaan kami ni Kenshin dito sa bilihan ng gulay o kaya naman ng prutas. Bumili ako ng peras at saka ng celery. Napakadami nga po nitong celery, nabili ko lang po ng 300 yen. At naglakad nga po kami ni Kenshin pa uwi ng bahay. Mga bandang alas 7 naman po, magluluto na po ako ng hapunan namin. Ito nga po yung naisipan ko mga auntie, magluluto po tayo ng sopas. Bagay na bagay sa malamig na panahon. Kanina nga pala, gawin namin ni Kenshin ng bahay galing trabaho ay nagpahinga muna kami. Nakalimutan ko, wala pala tayong stocks ng repolyo. Hindi na lang, meron tayong tanim dito sa ating mini garden. Ito na yung isasahog ko sa lulutuin nating sopas. Ito yung kagandahan kapag meron tayong sariling tanim. Napakalaking tipid po nito at menos pa sa gastos. Katapos ko mag-harvest, ay hinugasan ko na tong ating repolyo. Ang ganda po ng repolyo ko, fresh na fresh mga auntie. Hindi siksik na siksik ng repolyo ko pero manamis-namis. Ang sarap! Tinikman ko tong tanim kong repolyo, napaka-crunchy mga auntie. Next year ay magtatanim ulit ako ng mga ganitong klaseng gulay. Tapos ko maghiwa-hiwa ng mga ricados, magluluto na ako ng sopas. Nagluto muna ako ng manok. Lagay ko yung hotdog, bawang sibuyas at carrots. Pagkatapos ng ilang minuto, nilagay ko na rin tong ating celery. Ito yung gustong-gusto ko sa sopas, maraming celery. Kaya nga pala ako dito ng tubig dahil marami itong lulutuin kong sopas. Dahil hindi nagkasya dun sa isang kawali kaya nilipat ko. At pagkatapos ng ilang minuto ay nilagay ko na tong macaroni pasta. Lagay nga rin pala ako dito ng chicken nor. At syempre, wag natin kalimutan yung gatas. Lagay nga rin pala ako kanina ng asin at saka ng MSG. Dahil wala akong iba, karaniwang gatas na nabibili sa supermarket ang nilagay ko. Maglalagay nga rin pala ako dito ng hinihiwa-hiwa ko maliliit na patatas. Lagay nga rin pala ako dito ng patatas dahil mabilis lang ito maluto kaysa huli ko na nilagay. Tapos ulit ng ilang minuto, lagay ko na itong na-harvest kong repolyo. Sino po sa inyong mga auntie ang naglalagay din ng patatas sa sopas? Ang sarap naman ng sopas ko mga auntie. Saktong-sakto sa malamig na panahon. So, ito na nga po pagkatapos ng ilang minuto, tapos ko nang lutuin tong ating sopas. Dahil wala pa po si daddy, kaya mauna na kaming kakain ni Kenshi. Gutom na rin ako mga auntie, gusto ko na pong matikman tong aking nilutong sopas. Itong sakto at bagay na bagay po ito sa malamig na panahon. Ito naman yung niluto kong oden. Minasang, itadakimasu. Habang kumakain nga pala kami dito, isa-shoutout ko lang po yung 2 followers ko na taga Nueva Ecija. Si Mylene Eusebio at saka Elaine Antonio. Maraming salamat po sa suporta at sa panonood po ng mini vlogs namin. Ito nga pala ako kumain minsan ng sopas mga auntie, inuulam po sa kanin. Alala ko pa dati kapag birthday ng kapitbahay namin, bigyan po kami ng isang mangkok. Dahil marami kami sa bahay at hindi kasya sa amin. Ang ginagawa ng nanay ko, hati-hati tapos inuulam namin sa kanin. Sarap po siya mga auntie kaya simula nun, ganito na yung palagi kong ginagawa. Fast forward, pagkatapos naming maligo ni Kenshi, nagpalagay ako kay Hapon ng takip dito sa sugat ko. Tapos nagpainit na ako ng sopas para makakain na tong asawa ko. Ayan, kumakain na po si daddy ng sopas. Ito na lang daw po yung kakainin ng asawa ko. Sopas na lang daw po mga auntie. Sa lahat ng mga niluluto ko, ito rin yung isa sa mga gusto niya. San pa nga po mga auntie, napapatikto pa yan. Hindi naman po maarte itong asawa ko. Kung ano yung niluluto ko, ay kinakain naman niya. Kapag ayaw niya talaga mga auntie, hindi po niya kakainin. Ilang po maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and...皆さんありがとう。サラミマラパポ。